Mabilis na kinuha kung saan kami tumigil si Gull, na sinusunog ang larangan ng digmaan gamit ang kanyang malaimpyernong apoy. Isang saglit ay tumatayo siya ng may pananakot. Ang susunod na siya ay nawala sa manipis na hangin. Ang mga demonyong nagbibigay pansin ay hindi maiwasang makaramdam ng mabigat na sensasyon na papasok. Napakabilis ng lahat na naramdaman na lang ng isa sa mga sundalo na natusok ang kanyang balat nang hindi nakikita kung ano ang sanhi nito. Lumilitaw ang layunin sa likod ng mga linya ng kaaway na patuloy na nagpapainit sa lupa. Si Zeke ay walang kamalay-malay sa nangyaring patayan sa taliba. Masyado siyang nakatutok sa hadlang ni Shuya, ngunit nang malapit na ang layunin para maramdaman ang kanyang presensya. Nanlaki ang mga mata ng Wrath Demon Army Captain sa pagkabigla bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong magkibot ng isang kalamnan. Nakataas na ang batang orc sa kanyang mukha, inilagay ito sa kanyang bungo. Sinisigurado ni Gull na dagdagan ang puwersa at galit habang pinapayupi ang mukha ng Verdugo habang ginagawa niya ito. Ang maitim at likidong luha ay umaagos mula sa kanyang mga mata. Ang isang pag-atake ay sumisira sa mga lupain habang ang kawawang kapitan ay kinakaladkad sa paligid ng semento. Ang alikabok at mga labi ay humahantong sa isang malakas na boom na maririnig sa buong lugar ng labanan. Nakatayo si Gull sa harap ng kanyang biktima, ang kanyang intensity na hindi nababawasan ng kanyang kanang paa ay nakatanim ng malalim sa ulo ni Zeke Kenreiki. Isang demonyo na sobrang hype para lang mabody ng isang bata sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa palagay ko ang layunin ni Gull ay itinayo sa ibang paraan. Ang pagtingin sa demonyong pumatay sa galit ni Chief Garrick, si Gull ay nag-aalab at lalo siyang bumangon, na nagdulot ng isang malakas na tunog ng pag-snap na umalingaw sa stump na may dalang nagngangalit na apoy na bumubuo ng isang bilog sa paligid ng pagpapatupad. Ang apoy ni Gull ay nagiging napakalaki at matindi na halos bumubuo sila ng isang maapoy na bagyo. Habang lumalaki ang apoy ay lalong lumalaki ang galit ni Gull para sa mga nanghihimasok na ito. Sa wakas ay gising na ang dugong orc sa loob niya, at ang kailangan lang ay ang pagpatay sa Verdugo at pagpintas sa lupa ng dugo ng demonyo. Lumingon si Kali-Ana sa kaguluhan at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Maging ang mga sundalo sa malapit ay natigilan sa pagkabigla. Ang kanilang walang talo na kapitan na si Zeke ay bumaba at lumabas sa loob lamang ng isang segundo. Kung pakikinggan mong mabuti, ang puso ni Gull at ang kanyang buong katawan ay kumakabog ng husto. Tila nahihirapan siyang kontrolin ang nakakapasong init sa loob niya ilang metro mula sa pagkakatay sa katay. Ang matanda ay nakakaranas ng matinding sakit. Ang halimaw, na kilala bilang Shuya Yuen, ay tumawa ng baliw sa napakalaking laki ng spirit beast ng matanda. Hinihimok niya ang Beastmaster na kumapit habang inilalabas niya ang lahat. Ito ay tulad ng pagbabalat ng buhay bilang draconic spirit ng matanda. Patuloy na inaalis ang hayop sa kanyang katawan. Ang mga majors ng Envy Army ay mahirap din sa trabaho upang mapanatili ang hawak ng hadlang upang maprotektahan ang proseso mula sa anumang puwersa sa labas. Naririnig ni Gull ang kasuklam-suklam na simboryo ng sakit, kaya't naririnig niya ang matanda na nagpupumiglas at umuungal sa matinding paghihirap sa loob. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo upang makita kung ano ang mga hiyaw ng sakit. Kinikilala na ito ang mahigpit na boses ni Gramps. Ang madilim na ulap sa kanyang mga mata ay lumiliwanag at ang matamis na problema. Muling lumalabas ang nakakagulong bata. Nakikita ni Gull ang kapitan ng Envy Demon Army na nakangisi ng may kasiyahan. Ang madilim na ulap ay agad na bumalik pagkatapos matrigger ng kasuklam-suklam na pagpapakita ng pagpapahirap. Nagsimula siyang maglakad, iniwan ang may disfigure na bangkay ng Verdugo upang bigyan ng babala ang pagmamayari ni Shuya na huwag hawakan ng nakatatanda, tinatapakan ang lahat. Narating niya ito sa panlabas na gilid ng defensive dome. Ang Google ay umungol at itinaas ang kanyang paa, tinatakpan ito ng apoy at naghahanda para sa isang point-blank na pag-atake. Ang isang sipa ay sapat na upang basagin ang dapat ay isang hindi mababasag na defensive spell na ginawa ng maraming demonyong majors. Ang apoy ni Gull ay tila kinakain at winawasak ang pinakabuod ng hadlang. Nakangiti pa rin si Shuyaon, iniisip na napakadali nitong personal na misyon niya. Ngunit nang isara ng batang dugong orc ang distansya na may mas puro apoy na nakatutok sa kanyang paa, sumanda ang ngiti ng huwarang kapitan. Hindi ito ang yung run of the mill. Ang apoy na nakapaloob sa loob ay ang puwersang nagbura sa buhay ng Verdugo sa isang segundo, batay sa tindi nito. Marahil ito ay isang mas malakas na pag-atake kay Shuya sa sariling grits, ang kanyang mga ngipin at pagkabigo.
Ang kanyang mga tao ay dapat naharapin ang mga ganitong uri ng pagkagambala. Ang matandang demonyo ay pinilit na ihinto ang kanyang proseso ng pagnanakaw upang duck at umiwas sa papasok na pag-atake. Si Shu Yaon ay sobrang sakim sa spirit beast na kahit na malapit na siyang mahulog mula sa impact, desperado pa rin siyang kumakapit sa asensya nito. Ang pag-atake ni Gol ay lumilikha ng vacuum na kumukuha sa bawat demonyo sa paligid, kabilang ang portal, na ginagawang survey. Ang ibig sabihin ng platform na ang ginawang Baron ay naalis na rin sa kinatatayuan nito habang nakadikit pa rin si Elder Guran. Sa kabutihang palad, sapat na ang puwersa para mapaalis ang matandang orc mula sa pagkakayakap sa platform. Gayunpaman, ang pinsala ay tapos na. Ang spirit beast na bumabalot sa kanyang katawan ay naubos ng marami at lumalabas ang dugo sa kanyang mga orifice. Nabawi ng Shu Yuan ang kanyang katayuan. Siya ay literal na nagngangalit sa galit habang ang kanyang kaluluwa ay naghagis. Naputol si Aaron at naputol. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sundalo, opisyal, o kahit tungkol sa salarin. Nasasaktan lang siya na nag-ambala ang kanyang pamamaraan. Ang decrepit na demonyo ay sobrang nalilito dahil hindi niya matapos ang pagkuha ng dragon mula sa halimaw. Ang mga Master Survey na lalaki sa Baron ay pinadalang lumipad malapit sa isa't isa. Hindi nila nakikita kung ano ang naging sanhi ng kaguluhan. May sumasabog lang sa kanilang mga mukha, at masyadong biglaan at magulo na makita si Shuya. May kailangang dapat sisihin sa kaguluhang ito. Nagsisimula siyang mag-tantrum na parang bata. Nakuha lang niya ang kalahati ng mahalagang draconic spirit beast na dapat ay magpapakaperpekto sa kanya. Ang salarin ay nag-oobliga sa pamamagitan ng muling paglitaw sa kabila ng usok at alikabok habang ang kanyang paa ay nakahanda para sa isang buong layunin ay ang pag-uunat ng kanyang mga binti sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang Shu Yuan ay namamahala upang masulyapan ang papasok na pag-atake. Nang makita ang responsable sa paggulo sa kanyang mga plano, naging malamig ang boses ni Shu Yuan. Ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ngunit ang mahinang demonyo ay nakakagawa pa rin ng tamang tindig habang iniiwasan ang pag-atake ni Gol nang walang anumang nasayang na paggalaw. Habang si Gol ay nasuspinde sa hangin, ang kanyang pag-atake ay nabigong kumonekta. Siya ay nasa awa ng Shuya na nagmamay-ari ng susunod na galaw. Ang mga paa ng matandang demonyo ay nakatanim ng malalim sa semento, sinusubukang palakihin ang kanyang momentum. Pagkatapos, sa isang biglaang pagsabog ng lakas at paggalaw, nilalayo niya ang panig ng batang orc na may sariling sipa. Mukhang nakuha ni Gol ang hitsura ng pagbabantay sa huling segundo, ngunit ang mga paa ng demonyo ay kasing laki ng kanyang buong katawan. Ang matinding puwersa mula sa isang pag-atake na tulad nito ay sapat na upang mapalipad ang batang orc na parang ragdoll na patungo sa mga bundok. Ang alikabok at usok ay patuloy na tumataas sa larangan ng digmaan para sa bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay ang epektong layunin ay patuloy na lumilipad laban sa kanyang kalooban nang walang anumang senyales ng paghinto habang masakit ang pagtama sa lupa ng maraming beses. Kapag ang momentum mula sa pag-atake ng mga demonyo ay nagsimulang mamatay, ang layunin ay bumagsak at sumakit ang kanyang buong katawan sa malamig at matigas na lupa. Dinadaanan niya ang lahat ng bangkay ng kanyang mga kapatid na nagkalat sa larangan ng digmaan, lumalangoy sa sarili nilang dugo. Karamihan sa kanila ay hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong lumaban dahil sila ay nakadina. Ay pumunta ay dadagdag sa astronomical pagkalugi na Poops Village ngayon lang naranasan. Sinisikap ng batang orc na bumangon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa paghihirap habang ang demonyo ay dahan-dahan at nagbabantang pumunta sa kinatatayuan ni Gol. Ito ay isang maliit na pahayag na sabihin na Shuya sariling ay pissed off layunin. Karaniwang nasayang ang pagkakataon ng mga demonyo na kunin ang bawat onsa ng maalamat na Golden Dragon. Ngayon yun ay isang kasalanan na hindi kayang patawarin ng kapitan ng Envy Demon Army na si Gol, na kanina pa ay tila hindi mapigilan, ay duguan at binugbog. Kahit na ang isang mod na critter sa loob ng kanyang isip ay hindi kailanman nakakita ng anumang bagay na tulad nito bago. Mula sa kanyang trono, hinimok niya ang layunin na gumawa ng mas mahusay at ibalik ang kanyang asno para sa isa pang round. Sinubukan ng batang trabaho, ngunit ang pagdurugo ay nagiging napakahirap na huminto. At si Shu Yaon ay nagkukubli lamang sa background. Kung ang mod ang may control, gustong-gusto niyang ibigay ang sakit sa demonyo ng 10 beses. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Shu Yaon ng isang blood orc. Ngunit ang huling pagkakataon ay noong bata pa siya. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng relic ng nakaraan sa anyo ng isang bata. Ipinahayag niya na si Gol ay nakipagtalo lamang sa maling demonyo sa maling oras.
Ang pag-aaksaya ng kanyang tanging pagkakataon na kunin ang bawat onsa ng Gold Dragon ay isang masamang hakbang. Isang kasalanan na hindi kayang patawarin ng puot na demonyong ito. Nang siya ay magpapatuloy sa pagbabanta sa batang orc, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi regular. Nagdulot ito sa kanya ng hindi mapigil ang panginginig. Ito ay dapat na, ang gintong dragon ay lumaki si Tom. Hindi pa naa-absorb ng katawan ni Shuya ng maayos ang napakalaking kapangyarihan. At isipin na kalahati lang ang nakuha niya mula sa halimaw na master ay lalo itong nagsisisi. Inihanda ang kanyang sarili sa kanyang galit sa ginawa ni Gull na patuloy na tumaas. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na walang sinuman sa mundo ang makapagliligtas kay Gull. Ngayon, si Shuya ay lumakad pasulong, ang kanyang nakakaakit na presensya, ang pag-aayos ng lupa sa ibaba ng batang orc ay nauutal pa rin dahil sa pinsalang natamo niya kanina. Sinimulan niyang kausapin si Ahmed sa bingit ng luha. Hindi na niya ito magagawa pa. Hindi niya siguro kayang labanan ang malaking bukol ng galit na karne ng demonyo. Sagot ni Olm na may inis na boses, tinanong si Gull kung nakalimutan na ba niya ang ginawa ng mga demonyong ito. Ano ang ginawa ng malaking bukol ng galit na karne ng demonyo? Na naalala ang pahirap na estado na si Gramps ay nasa Gull, nagsimulang uminit ng kaunti ang apoy. Naayos na naman ang alikabok, at kitang-kita ang tanawin ng mga nakadina at pinatay na org. May mga namatay dahil sa pagkawala ng dugo dahil sa pagkakaputol. Ang ilan ay namatay sa pamamagitan ng masasakit na concussive suntok. Tinanong ulit siya ni Ama kung ganito na ba ang kanyang galit. Alam ng Blood Orc inside Goal na hindi. Sila ay isa at ang parehong pagkatapos ng lahat. Ang tanging paraan sa paghihiganti ay patayin ang lahat ng mga demonyo tulad ng pagmasakar nila sa mga taga-nayon. Naramdaman ni Goal ang nagngangalit na emosyon sa kanyang isipan at nagsimulang manginig. Iniharap sa kanya ni Ahmad ang tanging paraan upang masabi ang pag-aapoy ng galit, pagsunog ng kanyang katawan. Ito ay epektibong nagbigay sa batang org ng pangalawang hangin, ang isang mas malakas at masigasig na taon ay paparating nang ang apoy ng puot ay tumupok sa maliit na katawan ni Gull, ang mukha ng isang mod ay napalitan ng malademonyong tawa, naghahanap lamang ng paghihiganti. He cackled like a maniac habang pinapanood si Gull na natutunaw sa kanyang mga bulong. Ang dumating pagkatapos ng unang pagsabog ng galit ay isang matahimik na katahimikan sa gitna ng impyerno. Nagpakawala ng mahaba at tuloy-tuloy na hininga si Fire Gull, na nakasentro sa sarili habang kalmado bago dahan-daang lumipas ang bagyo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, itinulak niya ang kanyang katawan at mga binti sa limitasyon at sumabog na parang bala mula sa bar aisles ng baril. Inaasahan na ni Shua na ang maliit ay may natitira pang gas sa tangke at tumugon ito ng kanyang sarili. Mukha pang ang nag-e-enjoy ang loko sa laban na ito. Ang kanyang kaliwang tuhod ay na-extend out upang harapin ang ilang malubhang pinsala sa isang suntok. Madaling pinigilan ni Gull ang tila hindi mapigil ang momentum gamit ang sariling paa na tumutugma sa kapangyarihan ng kapitan. Ang hindi magagalaw na bagay ay bumangga sa hindi mapigil ang puwersa. Isang sonic boom ang sumabog na nililinis ang field sa isang malakas na paraan. Sa kasamaang palad, ang aming anak na lalaki ay dumating sa isang labanan ng direktang puwersa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi siya nakarating na parang ragdoll. Nagawa niyang pakalmeyan ang sarili habang lumapag ng hindi nag-aksaya ng isa pang segundo. Inilunsad niya ang kanyang sarili na parang mortar round, handang bumalik sa pagkilos. Hindi inaasahan ni Shuya ang ganoong kabilis na paggaling at paghihiganti dahil ang goal ay tumama sa isang sipa mismo sa dibdib ng mahinang demonyo batay sa mga demonyo. Pangit na ekspresyon ng puwet. It's safe to say na masakit na parang mofo na nagtityaga sa sakit. Itinaas ni Shuya ang nanginginig niyang kamao sa hangin ng mahigpit hanggat maaari. Sinagot niya ng suntok ang sipa ni Gull na tiyak na mabubura ang buhay ng isang normal na mortal. Mas alam ng mga kawal kaysa hamarang. Ang katawa-tawang labanan na ito ay napakawala sa kanilang sweldo sa buong laban. Layunin ay nagiging clubbard sa lahat ng dako. Ang kapitan ng Envy Army ay hindi nakarating sa kinaroroonan niya ngayon nang walang lakas at karanasan upang suportahan ito. Ang impyerno ay walang puot kaysa sa isang matandang demonyo na hinamak. Nang maramdamang humihinga pa ang layuning yun sa ibabaw ng mga durog na pagkasira, tumanggi si Shuya na bumitaw. Ipinatawag niya ang kapangyarihan ng Golden Dragon. Hindi bababa sa kalahati na nagawa niyang nakawin bilang mga batik ng Golden Scale na lumitaw sa kanyang katawan habang inihahanda ang tila isang finisher move. Sumigaw ang kapitan para kay Sorey.
Ang pangalawang upuan, Lieutenant Tusley ay tumugon at tumakbo sa aksyon upang matanggap ang kanyang mga order mula sa malaking boss. Mukhang nahihirapan pa si Shuya na tunawin ang napakalaking kapangyarihan ng espiritong hayop. At nais ng isang daanan ng pagtakas upang makaalis kaagad sa mga boobies. Ito ay hindi maganda para sa Gull. Maaaring mukhang nilalamig siya, ngunit maaaring hindi yun ang kaso dahil nanginginig pa rin ang kanyang mga binti. Ginamit ni Sir Raymond ang kanyang setro upang punitin ang tela ng kalawakan at binuksan ang isang dimensyon na gate na ligtas nilang magagamit sa pag-alis. Alam ng batang orc ang kanilang ginagawa at tumanggi siyang patakbuhin sila. Kung wala ang nararapat na kahihinatnan, masaya niyang igigiit ang kanyang mga ngipin at itutulak ang kanyang sarili sa limitasyon para lamang maiwasan ang envy captain na demonyo at ang kanyang mga goons na makalayo pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa. Tumingin si Shuya sa unahan, hindi pinapaalis si Goal sa kanyang paningin. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pananakot. Iginiit niya na ngayon lang pinalad ang bata, pero hindi ito ang huling pagkikita nila. At sigurado siya dyan. Tumanggi si Gull na makinig sa lahat ng pagmamataas at bullcrap na ibinubugbog ng kapitan pagkatapos na iposisyon ang sarili para sa maximum na momentum. Umakyat si Gull sa himpapawid tulad ng isang ballistic missile launch. Ang kanyang matinding dagandong ng galit ay pumuno sa buong larangan ng digmaan ng init at presyon mula sa itaas. Nagsimula siyang bumaba sa lupa sa kakilakilabot na bilis na parang isang bulalakaw na patungo sa lupa. Habang si Shua ay nilamon ng dimensional na portal, binalaan niya si Gull na manalangin na hindi na sila muling mag-cross ang landas. O hindi kailanman makikita ng bata ang liwanag ng araw. Si Shuya ay may ilang mga bola upang ilabas ang ilang mga pananakot. Habang umaatres na parang daga, ang portal ay nagsara at ang Envy Army Posse ay wala kahit saan. Ang meteoric strike ni Gull ay dumaong sa walang anuman kundi sa lupa na nagdulot ng hindi inaasahang pagkasira. Pinanood ni Cal Iliana ang lahat ng nangyari, kabilang ang eksena kung paano nagpiyansa ang natitirang kapitan ng hukbo sa natitirang bahagi ng hukbo, tulad ng bastard na siya. Siya ay epektibong naiwan upang ipaglaban ang kanyang sarili at ang natitirang mga tropa laban sa isang hindi inaasahang kadahilanan sa anyo ng isang maliit na pulang org. Si Gull ay mukhang kumikilos lamang sa mga instinct sa puntong ito, hindi nakokontrol ng anumang tula o dahilan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa matigas na lupa at pagkadismaya dahil sa hindi sapat na bilis para mahuli si Shuya. Maraming pinagdaanan si Gull sa loob ng ilang minuto. Ang mga pinsalang natamo niya ay hindi magaan sa anumang sukatan. Ngunit ang pinakamasakit na dinanas niya ay ang hindi pagpatay at pagbabalat. Buhay ang bastos na si Shuya-on. Ang emosyonal na hiyawan ng panghihinayang, sakit at pagkatalo ay umalingaungaw sa paligid ng larangan ng digmaan na yumanig sa mismong lupa. Nakaluhod siya, dahan-daang tumayo si Elder Goren, nanginginig sa mga sugat at madugong sugat na natamo niya. Nanghina pa rin siya mula sa 50% ng Gruton na ninakaw. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mga mata at nakita niya ang Little Gull na naghihirap sa matinding sakit. Nang mawala ang mga pangunahing banta, pumasok si Gull sa isang uri ng catatonic state habang nakatayo pa rin siya ng tuwid. Sa loob ng usok ng kanyang nag-aapoy na galit, ilang bahagyang paggalaw ang maririnig. Ang mga majors ng Envy Demon Army ay iniwan ng kanilang amo matapos ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa hadlang. Ang tanging nararamdaman nila ay ang nagbabantang bigat ng hangin na nagmumula sa bata. Sa sandaling sinubukan nilang sundin ang halimbawa ng kanilang kapitan at makatakas sa larangan ng digmaan. Ang hindi gumagalaw na Blood Org ay mabilis na nararamdaman ang kanilang paggalaw. Itinuon ni Gull ang natitirang lakas sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa at lumipad ng may kidlat. Mabilis na bilis, galit at inggit. Ang mga demonyong sundalo ay parehong nagsisikap na iwan ang pinabayaang larangan ng digmaan habang kaya pa nila. Sa kasamaang palad para sa kanila, mayroong isang maliit na org na nagugutom sa dugo ng demon. Ang unang target ni Gull ay hindi na malaya na malapit na siyang huminga ng kanyang huling hininga, isang sipa na may hindi maisip na momentum at bigat sa likod nito ang nagpadala sa kawawang salamangkero na umiikot sa hangin na may malutong na tunog. Ang ulo ng demonyo ay nakatanim sa lupa, ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw at walang buhay. Ang isa pa ay tumingin sa maliit na pulang killing machine na may nakakapanghinang takot sa kanyang mga baluktot na mata. Alam niyang ang pagtayo at walang ginagawa ay tiyak na mapapatay siya tulad ng kanyang kasama. Kaya pinili niya ang susunod na pinakamahusay na pagpipilian at tumakbo. Para dito gamit ang kanyang mahina na mga binti.
Sinubukan niyang lumayo na parang missile na naghahanap ng init. Sumugod si Gull upang putulin ang ruta ng pagtakas sa pamamagitan ng pagtutok ng kanyang sipa sa bungo ng straggler. Ito ay malakas, mabilis, at brutal. Yung tipong execution na hindi namin maipakita sa YouTube, pinanood ni Kaliana na nauwi sa gulo ang lahat na may inis sa mukha. Hindi makatwiran para sa isang orc na magkaroon ng ganoong uri ng napakalaking kapangyarihan. Pinulot sila ng isang bata na may bangis ng isang mabangis na halimaw na nakulong sa loob ng isang maliit na katawan. Ang maliwanag, kabilugan ng buwan ay nakasabit sa itaas ng nayo ni Pupa. O hindi bababa sa kung ano ang natitira nito. Isang demonyo na may itim na pakpak at isang kakatuwa na buntot ang nanunood sa buong digmaan at interesado sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Ang lahat ay nagsimula dahil kay Shua at sa kanyang mga pakana. Iniisip ng may pakpak na demonyo kung gaano kasabik na makita ang mukha ng Demon Lord nang malaman niya ang tungkol sa makatas na impormasyong ito mula sa isang digmaang nakatayo sa itaas ng nasusunog na nayon. Ang may pakpak na demonyo ay nagdiwang ng may kagalakan tulad ng isang tunay na baliw mula sa tuktok ng bundok. Sa malawak na view ng labanan, tumalon siya pababa sa isang pababang libreng pagkahulog ilang segundo lamang bago tumama sa lupa. Inikat niya ang kanyang katawan at ibinuka ang kanyang mga pakpak. Ang demonyong may pakpak ay lumipad sa kalangitan sa gabi. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring ipahiwatig nito? Tumanggi pa rin si Kaliana na tanggapin ang mahirap na sitwasyon na mayroon siya. Na-stuck in. Kusang umalis si Captain Shuya at si Captain Zeke ay nakahiga sa pool ng sarili niyang dugo. Sila ay dapat na maging cream of the crop, ang pinakamalakas na demonyo sa hukbo, ngunit sila ay pinatay o itinaboy ng isang batang orc. Hindi rin masyadong mainit ang itsura ni Gull. Ibig kong sabihin, sigurado akong literal na mainit ang apoy sa kanya, ngunit hindi biro ang mga pinsalang natamo niya. Ganoon din ang kalagayan ni Elder Gurren. Siya ay umuubo ng apdo at dugo, habang ang natitirang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan ay nagsisimula ng lumabo. Bumagal ang kanyang paghinga, ang pagiging mas labor at masungit habang ang pagkawala ng dugo ay nag-iiwan sa kanya ng titering sa gilid ng kamatayan. Nakita ito ni Kaliana at pinaandar ang kanyang kaluluwa sa kanyang sibat. Nasa kanya pa rin ang kanyang pagmamataas bilang isang opisyal ng Wrath Demon Army. At tumanggi siyang hayaan ng isang bata na tumakbo ng laganap na pinapatay ang natitirang mga tropa. Inihanda ang kanyang sandata para sa isang pagtatapos na galaw. Umikot si Kaylee at ibinaba ang kanyang sibat habang pinapataas ang momentum nang sa wakas ay nakuha na niya ang perpektong anggulo at ang perpektong antas ng kapangyarihan, itinuon niya ang target. Isang bagay tungkol sa kanya ay hindi niya pinalampas. Sinigawan niya ang mga demonyong sundalo na umiwas dahil ang susunod niyang pag-atake ay tiyak na sisir sa paligid bago umalis ang sibat sa kanyang pagkakahawak. Isang pamilyar na dagwang nakapusod na nagpapahiwatig ng lakas at karunungan ng nayon na kumaway sa hangin. Ang isang pag-atake ng hindi masusukat na bilis ay nag-zoom sa larangan ng digmaan na may nakamamatay na paniniwala. Tila patungo ito kay Gull, na nagsisimula ng mawala ng kontrol, sumisigaw na parang hayop sa gitna ng lugar ng digmaan, isang nasugatan na maskuladong katawan ang bumangga sa frame, na naglalayong protektahan ng batang orc mula sa paparating na talas na pagsipol. Sa pamamagitan ng hangin, inipon ni Elder Gurren ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang nanghihinang katawan upang hadlangan ang isang nakamamatay na palihim na pag-atake. Nabawi ni Gull ang kanyang katinoan nang makita ang isang dagwang talam na lumabas sa likod ng matanda. Nakasandal ito sa katawan ni Elder Gurren na nagawa pa rin itong suyuin ang balikat ni Gull, nilagyan siya ng sugat sa laman sa halip na nakamamatay. Kung inaasahan mong ang pag-atake ay tumatawag sa isang sibat, kung gayon ikaw ay lubos na mali. Madilim ang gabi noon, desperadong hinahanap ang Panginoon ng hayop. Ibinuka ng misteryosong pigira ang kanyang bibig. Nakahinga siya ng maluwag na sa wakas ay natagpuan na niya ang Groom the Dragon. Ang pagkamatay ng Spirit Beast ay katumbas ng pagkamatay ng amo nito. Si Elder Gurren ay nasa bangin na ng pagkamatay, ngunit ang talam na nakasabit sa kanyang dibdib ay nagpabilis ng proseso. Naglabas siya ng napakaraming dugo sa huling pagkakataon habang ang hangin ay dahan-daang umalis sa kanyang katawan kasama ang huling bit ng tenasidad ng orc, sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay upang lumibot sa walang imik na layunin. Hinawakan niya ang buong ulo ng bata, dahilan upang bahagyang tumalon sa takot. Sinimulang kausapin ni Elder Gurren ang kanyang matagal ng kaibigan sa loob ng kanyang ulo. Kinausap niya si Grutom, o kung ano ang natitira sa espiritong hayop man lang.
Ang mga palm ay hindi kapani-paniwalang mahirap. Pero itinulak na sila sa puntong yun na lang ang masasabi. Habang ang pulang-pula na balat ay nagsimulang mawala at ang berdeng katawan ni Gull ay bumalik na may luhang mga mata. Sinubukan niyang kausapin si Gramps. Isang hiling lang ni Elder Guerran, isang huling kahilingan. Nais lang niyang alaga ang mabuti ng gintong dragon ang binata. Ang natitirang orc ng buubis, nakiusap ang matanda, kung hindi man para sa kanilang matagal na pagsasama bilang Beast, Master at Spirit Beast. Nang bumalik si Gull sa kanyang orihinal na anyo, ang lahat ng sakit at sugat ay samalubong sa kanya ng sabay-sabay, humimiti at tumama sa sahig. Dalubhasang hinugot ni Mr. Dark Knight ang talem mula sa likod ng matanda, na bumulwak ng mas maraming dugo ng orc sa larangan ng digmaan. Naramdaman ni Elder Guerran ang pananakit ng kanyang mga laman loob na naglalabas ng talem. Sa paglabas, sumigaw siya sa hindi matiis na dalamhati. Makalipas ang ilang segundo, pumikit ang Beastmaster. Si Elder Guerran ay buong tapang na nakipaglaban sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ito ay hindi sapat. Namatay siya bilang isang mandirigma, pinuprotektahan ang susunod na henerasyon. Alam ni Goal na sa sandaling yun ay alam niya kung gaano kalalim ang pagmamalasakit sa kanya ng matanda. Bumalik siya sa kawalan ng malay kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Nasa kabilang side ng field si Kaliana, nakahawak pa rin sa kanyang sibat. Ang kanyang soulcast ay nasayang at ang kanyang kulog ay ninakaw ng misteryosong figura. Hindi siya maaaring magreklamo, bagaman. Ang Beastmaster ay patay nang hindi siya kumikilos. Ekspertong nilinis ng Dark Knight ang dugo ng orc mula sa kanyang talem at ibinalik ito sa scabbard nito. Sa wakas ay natanong ni Kaliana ang salarin na lumabas ng wala kung saan para lang matamaan ng pagpatay ang master ng hayop. Tinawag niya ang nakahod na figura, ang Forsaken. Sa malalayong lupain kung saan ang bilis ay hindi gaanong nakakasindak kaysa sa lupain ng mga org. Ginawa ng mga tao ang kanilang araw, gaya ng dati. Isang matandang lalaki ang pinagsasabihan dahil sa pagiging masungit dahil lang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na kumagit ng ilang dumplings. Kahit na ang mga demon settlements ay kasing lamig ng impyerno, mayroong dalawang kabataan na naghahambing ng mga kalamnan at higit pa. Ang common denominator sa lahat ng iba't ibang lugar na ito ay isang solong bounty poster para sa isang wanted na individual. Para sa mga maglakas loob na haminin ang kanilang swerte na dalhin ng Forsaken sa pinakamalapit na guild ay maaaring makakuha ng 20,000 gintong patay o buhay. Ang ilang mga newbie adventurers ay tumingin sa poster at ang kanilang mga mata ay nakadikit sa astronomical bounty sa ulo ng isang tao. Ito ang pinakamalaking bounty na makikita mo para sa isang solong lalaki. Ang mga baguhan ay puno ng hindi nakuhang kumpiyansa. Nagyayabang na nangangako sa isa't isa na kukunin ang buhay ng tinalikuran kung sakaling mangyari ang sitwasyon. Ngunit si Chris, isang platinum na ranggo na adventurer, ay narinig ang kanilang katawa-tawang sitwasyon at mariing pinayuhan sila na iwanan ang lahat ng pag-iisip na kunin ang bounty. Nakikita ang isang kilalang adventurer na hinihikayat silang hulihin ng isang kriminal ay nakalilito sa mga baguhan. Trabaho nila na gawin ang mga ganitong bagay. Kung tutuusin, aminado si Chris na tungkulin nilang panatilihin ang kapayapaan. Ngunit ang pakikipaglaban sa lalaki sa poster ay isang imposibleng gawain. Sa kanyang pagtatansya, kakailanganin ng isang buong hukbo para ibagsak ang Forsaken isang paghahayag na ikinagulat ng mga baguhan. Isa pang payo ang dinagdag ng veteranong adventurer kung makita nila ang malabong figura ng nasabing kriminal, isa lang ang magagawa ng sinuman, at yun ay ang tumakbo para sa kanilang buhay. Ang nakakatakot at misteryosong figura na yun ay bumagsak lang sa party at ginawaran ng nakamamatay na suntok ang Golden Dragon at ang Beastmaster. Sinong mag-aakala na ang matanda ay mahuhulog sa pamamagitan ng talem ng ibang halimaw at hindi sa kamay ng mga demonyo? Ang masama pa nito, isang sundalo ng Envy Army ang nagsimulang sumigaw ng babala para sa mga natitirang tropa na dumating ang Dark Elf. Ang kanyang malakas na bibig ay nakakuha sa kanya ng isang mabangis na talem sa leeg, na pinatay ang bastard sa isang hampas. Pagkatapos sa natitirang bahagi ng gabi, nagsimulang dumagsa ang mga naglalakad ng may nakamamatay na momentum. Hindi hinahayaan ang maliliit na fries na makakuha ng isang counter-attack laban sa kanilang blitz. Pumasok si Commander Camriel ng may flare landing na parang superhero sa lupa. Simple lang ang utos niya sa elite crew niya. Hayaang walang makalampas sa kanila ng buhay. Ibuhos ang dugo ng demonyo kung saan-saan. Ang mga Nightwalker ay hindi binansagan bilang elite ng elite sa Elf Kingdom para sa wala.
Sila ay mabilis, coordinated at mahusay. Si Kelly sa kanyang pananakit ng ulo ay patuloy lang sa pagtaas ng pagdating ng Dark Elves ay isang seryosong bagay. Ang kanyang mga tropa at siya mismo ay walang hugis para makipaglaban. Bawat isa sa mga Dark Elf na ito ay may kanya-kanyang natatanging armas. Nakita na namin si Rance, ang kanyang multi-purpose dagger na nakakabit sa isang mahiwagang string. Mabilis na umikot ang mga kwerdas na yun at pumulupot sa mga kasukasuan ng pinabayaan. Pinipigilan siya sa paggawa ng anumang biglaang paggalaw. Siya ay dapat na mahuli sa isang hindi maiiwasang tali. Ngunit ang misteryosong figura ay nakatayo pa rin ng walang pag-aalinlangan. Si Layla, ang napakarilag na Dark Elf, ang kinatawa ng gabing Walker. Pagdating sa hand-to-hand brawl ngayong gabi, maaaring kalabanin niya ang taong kinatatakutan ng karamihan sa mga adventurer. Alam niyang hindi magiging madali ang laban na ito. Baka ito na ang pinakamahirap na mararanasan niya. Samantala, bilang isa sa natitirang pinakamataas na opisyal sa larangan, inutusan ni Kaliana ang kanyang mga sundalo na kolektahin ang kanilang mga sarili at umatras ng naaayon. Subukan sa abot ng kanilang makakaya. Ang bilis ng isang normal na demonyong sundalo ay hindi sapat para malampasan ang isang mahusay na sinanay na mamamatay tao na si Elven. Ang mga Nightwalker ay pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila iniisip na madumihan ng dugo ng demonyo ang kanilang mga talam o ang kanilang mga damit. Ngunit ang pag-ahon laban sa pambubugbog na Buddha ay ibang kwento. Ang matandang demonyong lakas na yun ay nasa sarili nitong liga. Ang mga mabilisang burol ay wala sa mga opsyon at depensang kinakailangan. Alam yon ni Fosh, at sinimulan niyang gawin ang pinakamahusay na ginagawa niya. Nanggagalaiti sa walang ingat na pag-abandona. Ang malas na Nightwalker na nakatanggap ng kanyang malakas na pag-atake ay pinabalik ng ilang metro ang layo na nabasag ang kanyang espada. Nakita ito ni Kaliana bilang isang pagkakataon na gamitin si Klaus de Bell para ipagpatuloy ang momentum na nilikha ni Fosh at itulak ang mga reinforcement pabalik. Mabilis na nagpapasalamat si Klaus, pinalabas ang kanyang detalyadong sungay upang magpatunog ng ilang nakakatakot na himig. Napasigaw siya sa kabilang dulo ng busina sa sarap. Ang kanyang boses ay pinalakas ng maraming beses, nagpasabog ng isang sonic boom na humadlang sa gabi. Ang tila hindi napigil ang pagtulak at pagpatay ni Walker. Nakita ni Kali ang isa sa natitirang inggit na mga majors ng army at inutusan siyang magbigay ng ilang takip. Iginagalang ng hukbo ng demon ang hierarchy anuman ang kanilang paniniwala at mortal na kasalanan. Agad na sinunod ng NV Army Mage ang utos ng tenyente ng walang tanong. Ang isa pa sa mga nakaligtas na major ay sumali, at ang duo ay gumawa ng usok na bamalat sa buong larangan ng digmaan. Habang lumakapal ang usok, nakita namin si Kaliana na mahinahong umaatras sa gitna ng kanyang mga tropa na tumatakbo para sa kanilang buhay. Nang sa wakas ay nalampasan ng mga walker ang takip, inilabas ang kanilang mga sandata at handa na silang humabol at pumatay. Ngunit si Commander Kamura ay kinailangan na walang kasiyahang mag-utos para sa kanyang mga tauhan na huminto dahil hindi na kailangang sundan ang mga duwag na demonyo. Iyon ay dahil lamang sa mayroon silang higit na nauukol na bagay na haharapin. Tila kilala ni Layla ang pinabayaan na malupit na nagtatanong sa misteryosong figura kung bakit sa mundo siya pumunta dito para sumali sa isang digmaan. Dumating na ang iba pang reinforcements mula sa Elf Kingdom. At ang masungit na kamay ng panday ay nagsimulang manginig sa hindi makapaniwala nang hawakan niya ang walang buhay na katawan ni Chief Garrick. Medyo huli na ang pagdating ni Gulfin kasama ang kanyang espiritong hayop, at ayaw niyang paniwalaan na ang pinakamalakas na grupo ng kanilang mga tribo ay ipinadala ng napakalupit. Hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-agos mula sa kanyang mga mata habang napuno ang hangin ng mahimbing na hiyawan ng paghihirap sa umaga. Tapos may pumasok na ideya sa isip niya. Kung saan ang impyerno ay ang kanyang anak, kung saan ang mundo ay layunin Gulfin's pagiging ina instincts ay mabilis na na-trigger bilang siya dashed off upang hanapin ang kanyang mahalagang anak. Dumating siya sa gitna ng lugar ng digmaan kung saan matatagpuan ang dumudugong bangkay at gal ni Kuya Green na ang ulo ay lumalangoy sa isang pool ng dugo. Una, ito ay ang pagkamatay ng pinuno. Ngayon ay ang kanyang anak na nasa kritikal na kondisyon, tumakbo rin ang daan patungo sa malagim na pagkikita ng mag-ina. Sinuri niya ang vitals ni Gol at tiniyak kay Gulfin na buhay pa ang bata, na walang malay batay sa kanyang malupit na nawasak na mukha. Maliwanag na ang batang orc ay dumaranas ng matinding trauma sa buong katawan na may kaunting kasiguruhan na ipinaglalaban pa rin ng kanyang anak ang kanyang buhay. Ang kalungkutan ni Golf ay nauwi sa walang pigil na galit sa pinabayaan.
Gusto lang niyang pumasok doon at pinatay ang mga ilaw sa misteryosong figura dahil sa paglitaw sa isang lugar kung saan hindi siya tinanggap. Sa kabutihang palad, nandyan si Layla para pigilan siya sa paggawa ng anumang padalos-dalos golf at naunawaan niya na hindi ito ang oras para hayaan siyang kainin siya ng kanyang emosyon, ngunit mahirap pa ring magpigil kapag nakita mo ang mga taong mahal mo sa ganoong mga kondisyon, ang iniwan sa wakas. Gumawa ng isang hakbang, isang mabilis na isa sana. Napakabilis na parang invisible nang bumagal siya. Sinasaklob na niya ang kanyang espada habang pinuputol ang mahiwagang mga string. Pagkatapos ay lumakad siya ng napakabagal, bawat hakbang ay may dalang hindi matitinag na bigat. Naghanda ang mga Nightwalker, ngunit maging sila ay hindi sigurado kung maaari silang humawak ng kandila laban sa gayong banta. Ang Forsaken ay casual na lumagpas sa kanila. Hindi naglabas ng kanyang espada o gumawa ng anumang bagay na tahasang pagbabanta ay nagalit si Ran. Sila ang ipinagmamalaki ng kaharian ng duwende at inisnob lang sila na parang wala lang. Kaya't nagpasya siyang kunin ang kanyang punyal at atakihin mula sa likuran ng may desperadong kawalang ingat. Hindi hahayaan ng Forsaken na ang isang Dark Elf assassin ay mali ang kahulugan ng kanyang hindi marahas na paglalakad para sa kahinaan. Muli niyang iginuhit ang kanyang talam. The next thing you know, Ran's dagger has shattered into 1,000,000 pieces. Nagkakalat sa hangin. Napakalakas ng puwersa sa likod ng undetectable strike na halos tanggiin nito ang buong katawan niya. Sinimulan ni Forsaken na sabihin na wala siyang laban sa orc na pinangalan ng Gwerran. Ang Beastmaster ay tumakbo o sinuman sa paligid sa lugar na ito. Ang kanyang karne ng baka ay kasama ni Grutom, ang Dragon God of Protection, at katatapos lang niya sa kanyang misyon. Wala siyang pakialam kung ano ang tawag sa kanya ng mga Dark Elf, Orc, o demonyong ito. Siya ay halos walang kakayahang makiramay sa kanilang pagkawala. He's just doing his own thing and standing by his principles. Lalong nag-alab ang galit ni Gulfin. Iniisip ng pinabayaan na lalaki na ito na maaari lang siyang lumayo mula sa paggawa ng isang bagay na hindi mapapatawad ng hindi nababahala tungkol sa isang target sa kanyang likod. At iyon mismo ang nararamdaman niya. At hindi siya humihingi ng paumanhin para dito sa kanyang trabaho tapos na. At ang kanyang pangangatwiran ay nagsasaad na ang pinabayaan ay tumalon sa mga bundok sa isang solong paglukso. Iniwan ang lahat na walang imik. Gulpo at mas lalong nagalit sa galit, tinanong ang mga Nightwalker kung bakit hindi man lang nila sinubukang pigilan ang iniwan na umalis. Pinatay ng lalaking yun si Gwerran sa harap ng lahat ng kanilang mga mukha. Si Layla, ang pinakamalapit sa kanya sa mga tauhan, dahilan na wala silang magagawa. Alam ng lahat na ang Forsaken isang gabing walker ay maaaring ang pinakadakilang elf assassin sa kaharian, ngunit walang alinlangang mawawalan sila ng buong buhay kung magpasya silang makipaglaban ng todo sa gayong halimaw, hindi ito matutulungan. Ang taong yun ay kilala sa pakikipaglaban sa mga Diyos ng mag-isa. Alam din yun ni Gulfin. Siya ay punong-puno ng emosyon ngayon. Ang buong nayo ni Boob ay nasunog sa isang apoy ng malawakang pagkawasak na naiwan lamang ang mga bangkay ng mga orc, ang kanilang mga pool ng dugo na tumagos sa lupa. Nang sumikat ang araw, ang clearing operations ay ipinaubaya sa mga Nightwalker na mag-asikaso. Pinatay nila ang apoy at inipon ang mga bangkay. Inayos nila ng maayos ang mga nahulog na mandirigma bilang paggalang. Kinuha ng maitim na duwende ang lahat ng may halaga na maaari pang iligtas mula sa pagkawasak at itinambak ito sa isang lugar na gulpo at kumuha ng isang pirasong tela at ibinalot sa walang malay na katawan ng kanyang anak. Ginawa niyang dalang duyan ng tela para mailipat niya ang ginto sa mas ligtas na lugar. Ang tanging natitirang hindi nasunog na gusali ay matatagpuan sa pinakamataas na punto ng isang bangin. Doon, Golf at nakakita ng isang bagay na halos sinira ang kanyang ganap na mga bangkay ng mga orc. Ang mga kapitbahay na kinalakihan niya ay duguan at pinutol ng mga walang pusong demonyo sa harapan ay ang anti-Jerem ng Gull na walang buhay at nababalot ng sarili niyang dugo. Sa kabilang side naman ay ang pamilyar na dilaw na uniforme na laging sinusuot ng assistant ng doktor. Napapaligiran siya ng lupa. Ang mga porma sayon na sinulyapan sa bagong nakuhang spirit beast sa isang sulyap, masasabi na ni Gulfin na yun ang matamis na babaeng yun. Nasa likod nila si Dura ang iba pang mga orc, bata, matanda at may kapansanan. Ang mga hindi direktang lumahok sa digmaan ay naduraj para lamang sa impyerno ng lahat ng ito. Yumuko si Gulfin para kunin ang laruan ng bata. Hindi makapaniwala si Layla sa kanyang mga mata. Ang malupit na mga demonyo ay minassacre ang mga inosenteng tao, kabilang ang mga bata.
Walang sino man ang nararapat sa walang kabuluhang digmaang ito. Si Ran ay palaging isang taong malalim na konektado sa kanyang mga damdamin. Sa ngayon, sobrang sakit ng nararamdaman niya sa puso niya na pisikal na nagpapakita. Lumuhad siya at sinabi kay Golf at mananagot siya sa mga kakilakilabot na nangyari sa nayong ito. Alam niya yon, kung hindi siya nagpunta rito upang maghanap ng kanlungan, ang lahat ng walang kabuluhang pagkamatay na ito ay hindi mangyayari. Alam ng maitim na duwende na magiging bastos sa kanya ang humingi ng tawad, ngunit hindi matanggap ng kanyang puso ang kasalanan. Kaya ngayon ang tanging hinihiling ni Ran ay gamitin ni Gulfin ang kanyang buhay para sa nawala sa kanya. Sumingit si Layla na isinumpa na ng kanyang kasama ang kanyang buhay kay Lord Jessel. Ngunit ang tanging maibibigay niya upang mabayaran ang kanyang pagkakamali ay ang kanyang buhay at handa bang tanggapin ni Ran ang anumang antas ng parusa kung ito ay magpapagaan sa sakit ng nagdadalamhating puso ng Dolphin. Malamig ang boses niya, iginiit niya na ang paggawa ng mga pagkakamali ay isang bagay. Ngunit walang anumang bagay sa mundo ang makakapagpagaan sa sakit na dinaranas niya ngayon. Wala sa mundong ito ang makapagbibigay ng buhay ng mga inosenteng buhay. Kaya't si Ran ay maaaring magpatuloy at hayaan ang pagkakasalang yun sa kanyang nakakatakot na kaluluwa. Iyon ang pinakamaliit na magagawa niya.